Tanong tungkol dito na hindi ayon sa aking opinyon, kundi ayon sa isang pag-aaral, research, evidence, para mas matalino tayong pag-usapan itong pinag-uusapan ngayon sa social media. Kung tama ba itong mandatong ito ng ating Vice President. Noong 2014, may isang Dr. Anna Fisher na nagsagawa ng isang pag-aaral. Ginawa niya mga kindergarten, ay estudyante, ay kinumpara niya yung mga nag-aaral ng walang mga distractions sa mga decorations at yung iba naman ay nandoon sa decorated na mga classrooms. At ano ang kanyang findings? Noong 2014, yun pong mga nag-aral na kokonti ang mga distractions ay tunay na nakapag-aral. Bakit? Nakapagbigay sila ng mas maraming atensyon doon sa kanilang pinag-aaralan at yun ang mga nasa decorated classrooms ay nakita na sila ay they paid less attention and they actually learned less. At mula noon, maraming mga pag-aaral ang sinagawa kung totoong konti o distracted ang mga batang nasa highly decorated classrooms at ang findings ng mga pag-aaral na yan ay same. Pareho pa rin at ang nakita ay yung busy visual fields sa mga nag-aaral ng mga bata ay nagre-resulta sa reduced working attention at saka less attention span or less attention scores. Ngayon, merong nagbigay ng interes. Nasabi nila, baka naman panandalian lamang ang epekto nito sa pag-aaral ng mga bata, pero sa pangmatagalang panahon ay makakasanayan nila ito. Yung tinatawag na habituation. Kaya sinubukan ito. Baka daw may long-term benefit ang pagkakaroon ng decorated classroom sa pag-aaral ng mga bata. At merong nagsagawa nito si Dr. Carrie Godwin. Dr. Carrie Godwin, Godwin, na pwede nyo i-research. At ang ginawa niya, nagkaroon ng 10 classes, itong mga kinder, at tinignan niya kung may pagbabago doon sa kakayanang matuto ng mga bata kung sila ay nasa highly distracted environment. Anong findings? Pareho pa rin. Hindi nag-habituate ang mga bata, hindi nag-adapt ang mga bata doon sa highly distracted environment kasi hanggang pagkatapos ng 10 beses na sila'y nagklase, ganun pa rin ang distraction level ng mga highly decorated classroom na kanilang kinakapalooban. At hindi pa nasyahan sa pag-aaral na yun.